Anong gagawin mo pag isang gabi nakita mong lumalabas ang asawa mo ng palihim? Minsan nakaduster lang, minsan nagmamadaling nakalimutan pa ang tsinelas. Hindi man lang nagsasabi kung saan pupunta. Akala mo may kalaguyo. Pero paano kung isang gabi sinundan mo siya at nakita mo siyang hubad-hubad sa gitna ng gubat? Tawagin niyo na lang akong Elias. At itong kwentong to tungkol sa gabing yun. 1991, Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Dati ako magsasaka. May asawa, si Rosa. Alas 9 pa lang noon ng gabi. Tahimik na ang buong baryo. Sanay kami sa ganon. Lampas sa ilaw ng Petromax. Pero dilim na. May tilaok ng manok, kahol ng aso, at kung minsan, iyak ng pusang di mo alam kung nasasaktan ba o nakikipag-usap sa kung ano. Pero sa aming bahay, may kakaiba. Hindi ko agad napansin. Pero unti-unti, gabi-gabi, nawawala ang asawa ko. Si Rosa, mabait, tahimik, mapag-aruga. Palaging naglalagay ng asin sa bintana. Nag-aalay ng bigas tuwing full moon. Laking baryo. At may mga pamahiin siyang sinusunod kahit hindi ko maintindihan. Pero nitong mga huling linggo, nag-iba siya. Madalas siyang tulala. Madalas din siya magising sa 10 oras ng gabi. Akala ko nung una, menopause. O baka masama lang panaginip. Pero isang gabi, nagising ako at napansing wala siya sa higaan. Rosa, bulong ko. Walang sagot. Akala ko nasa kusina. Pero wala. Hindi rin siya nasa banyo. Nakaalis? Hating gabi? Lumipas ang gabi. Dumating siya mga alas 3 na madaling araw. Pawis na pawis. Basang-basa ang dulo ng gaster. Nang tanungin ko kung saan siya galing, ang sabi lang niya, may tinulungan akong buntis sa kabilang baryo. Hindi ako kumibo, pero may gumuhit sa dibdib ko. Kaba na may halong hinala. Kinabukasan, tinanong ko si Aling Bising, kumare namin. May buntis ba sa inyo na nanganak kagabi? Napailing siya. Wala naman, Elias. Lahat ng buntis sa amin andito pa. Bakit? May nangyari ba? Ngumiti lang ako. Wala. Pero mula noon, naging alerto ako. Tuwing hating gabi, hindi na mahimbing ang tulog ko. Naghihintay ako. Pinapansin ko kung kailan mawawala si Rosa. At tama ako. Sunod na gabi, 1:00 ng madaling araw, bumangon siya ng dahan-dahan. Akala niya tulog ako. Dumaan siya sa pintuan nang parang aninong dumudulas. Wala siyang dala.
Wala ring suot na tsinelas. Ni flashlight wala. Kaya sumunod ako. Tahimik ang paligid. Walang ihip ng hangin. Pero may kung anong malamig sa balat ko. Yung parang dumaan ka sa lilim. Sa lilim ng punso kahit tirik ang araw. Sinundan ko siya papunta sa gubat. Sa bahaging di na masyadong dinadaanan. May mga puno roon. Matataas, madilim. Parang hindi galaw ng tao ang dinadaanan kundi hayop. At doon ko siya nakita. Sa gilid ng gubat. Hubot-hubad. Nakatayo sa ilalim ng buwan. Sa una, akala ko may sakit siya o wala sa sarili. Gusto ko sanang lumapit agad, pero may napansin ako. May kausap siya. Isang lalaki, pero hindi tao. Kumikinang siya. Hindi dahil sa liwanag ng buwan. May sarili siyang kinang. Parang apoy na pinipigil ang sarili. Pulat kahil ang balat. Pero hindi sinunog. Parang buhay na baga. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi sila nagsasalita. Pero parang nagkakaintindihan sila. May inaabot ang nilalang kay Rosa. Hindi ko makita kung ano. Pero parang usok. Parang ulap na madilim. Mabalot sa tiyan niya. Tapos, bigla siyang ngumiti, si Rosa. Pero hindi iyon ang ngiti ng asawa ko. Malalim, malupit. Parang hayop na ngumiti, hindi tao. At nang magsalita siya, ibang boses ang lumabas sa bibig niya. "Huwag kang lalapit, Elias," anya. "Hindi mo ito maiintindihan." Hindi ko na alam kung anong tumakbo sa utak ko. Lumapit ako. "Rosa, anong ginagawa mo rito? Sino yan?" Pero tumingin lang siya sa akin. Saka tumawa. Hindi tawa ng tao. Yung tawa na parang umuugong. Parang sabay-sabay na tinig ng lalaki, babae, matanda't bata. Sabi ko na, sinusundan mo ko. Ang nilalang sa tabi niya, hindi gumalaw. Pero ramdam kong masaya siya. Di ko maipaliwanag, pero parang nanunuot ang titig niya sa loob ng katawan ko. Sumigaw ako. "Rosa! Umuwi na tayo! Rosa!" Pero hindi siya kumilos. Bagkus, niyakap niya ang nilalang. At sa harap ko, naghalikan sila, naglaplapan. Ang haplusan tapos unti-unti silang naglaho. Hindi tulad ng usok o hangin. Kundi parang sumingaw na pressure sa lupa. Wala silang iniwang bakas kahit yapak, kahit anino. At ako, naiwang nakatayo sa gitna ng gubat, nanginginig. Basang-basa sa pawis. Nanginginig ang tuhod. Pag-uwi ko, wala si Rosa sa bahay. Magdamag ko siyang hinintay, pero hindi siya bumalik. Kinabukasan ng umaga, bumungad siya sa may pintuan. Nakangiti, para bang walang nangyari.
Bakit parang di ka natulog? Tanong niya. Wala akong naisagot. Kasi sa likod ng ngiti niya, nakita ko ang mata. Hindi na mata ng asawa ko yun. Maitim ang gilid. Mapula ang balintataw. At habang tumatawa siya, nakita ko ang tiyan niya. Gumagalaw. Para bang may mahaplos mula sa loob. At doon ako unang nakaramdam ng totoong takot. Hindi na siya ang misis kong si Rosa. At habang nakatitig ako sa tiyan niya, napansin ko, hindi normal ang galaw. Hindi yung parang sinisipa ng sanggol o naghihikab sa loob. Hindi ganon. Ang galaw ay parang gumagapang. Parang may mga daliri sa loob na gustong kumawala. Dahan-dahan, paikot, tapos biglang kikirot na parang may bagay sa loob na nabubuhay ng sarili. Napaatras ako. Napatakip sa bibig. Pero si Rosa, nakangiti lang. Naghanda pa ng almusal, sinangag at tuyo. Paborito ko noon. Pero nung araw na yun, parang wala akong ganang isubo. Hindi ka kakain? Tanong niya habang nagkakape. Rosa, sabi ko, halos pabulong. Saan ka galing kagabi? Napatingin siya sa akin. Matagal. Hindi galit. Hindi rin natatakot. Basta, blankong tingin. Pero sa ilalim nun, parang may nagmamasid. Sabi ko na sa'yo, tumulong lang ako. Sagot niya, kalmado. Pero may ngiting hindi ko maintindihan. At sinabi ko rin naman, huwag mo na akong sundan, di ba? Hindi ko alam kung anong mas kinatatakutan ko. Yung nilalang sa gubat o ang katahimikan ng asawa kong para bang siya pa ang naagrabyado. Buong araw na yun, hindi ko siya kinibo. Pero pinagmasdan ko siya. At unti-unti kong napansin ang pagbabago. Sa tanghali, nakaupo siya sa duyan. Nakatitig lang sa langit, hindi umiimik. Hindi siya pumasok sa loob kahit tanghaling tapat. Pawis na pawis siya, pero parang hindi alintana ang init. Maya-maya, may dumaan na aso. Yung alaga ni Mang Berting. Tumahol na ilang beses habang lumalapit sa kanya. Tapos, bigla itong tumigil sa paglalakad. Tumingala sa kanya, umungol at biglang tumakbo palayo. Parang natakot. Minsan lang mangyari yun. Kilala ng mga hayop ang totoo. Sa oras na nagsimulang umiwas sa kanya ang mga pusa at aso sa paligid, alam ko, hindi na lang ako ang nakakaramdam ng kakaiba. Ilang araw ang lumipas. Gabi-gabi nawawala si Rosa. Pero hindi na ako sumusunod. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil alam kong wala naman akong magagawa. Kapag bumabalik siya, laging pareho ang itsura, basang buhok, malamig ang balat, at mga mata na parang hindi na kanya. Hanggang isang gabi,
Bumuhos ang malakas na ulan. May bagyo noon. Malakas ang hangin at halos tumatalsik ang bubong ng mga bahay. Doon ko naramdaman ang kaba. Kasi kahit ganun kalakas ang ulan, wala si Rosa. Nawala na naman siya. Hinintay ko siya hanggang 3:00. Pagbalik niya, hindi siya basang-basa gaya ng inaasahan ko. Tuyo ang buhok, walang putik ang paa, at bit-bit niya, manika. Manikang gawa sa damo. Hapit ang katawan. May hibla ng buhok ng tao sa ulo. At sa gitna ng dibdib, may maliit na buto. Hindi buto ng hayop. Maliit parang pangsanggol. Tingnan mo, Elias. Anya. Regalo niya sa anak natin. Natigilan ako. Anong anak? Tumingin siya sa tanya. Sa kahinaplos yun, nakangiti. Malapit na siya, sabi niya. Malapit na siyang lumabas. Hindi pa ako handa. Hindi ako handa sa kahit anong lalabas mula sa kanya. Kinaumagahan, dumiretso ako kay Albularyo Nestor. May masamang nangyayari sa asawa ko, bungad ko. Sa tingin ko, kinukuha siya ng maligno. Hindi siya nagulat. Tumango lang siya at kumuha ng isang botelyang may langis. Yung asawa mo, nasasapian. Katawan yun ng asawa mo, pero may naninirahan sa katawan niya. Nanlamig ang katawan ko. Paano ko siya mababawi? Sabi ko. Tanging ang pinagmulan lang makakaputol ng tali. Pero may kabarian, Elias. Baka pati ikaw mawala. Hindi bali nang mawala ako. Sagot ko. Basta maibalik siya. Dinala ko kay Rosa ang langis. Ipinahid ko ito sa pinto, sa kama, sa bintana. Bawat sulok ng bahay, tinatakan ko. Nang gabing yon, hindi siya nakalabas. Pero parang pinasukan siya ng lagnat. Nilalagnat siya, nanginginig, nagsasalita ng kung ano-ano, iba't ibang wika, minsan Latin, minsan parang sinaunang Iloko. At habang nangingisay siya, may amoy na kumalat sa buong bahay. Amoy na susunog na buhok, amoy asupre. Nang kumupa ang lahat, pagod na pagod siyang nakahiga. Ngunit isang tanong lang ang bumulong sa isipan ko habang pinupunasan ko siya ng basang bimpo. Kung hindi siya nakalabas, sino ang kumakatok sa pinto? 3 may hinang katok, sunod-sunod, may ritmo. Hindi yung parang kumakatok na tao, kundi parang sinasadyang sundan ang tibok ng puso. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit sa pintuan. Sinilip ko ang siwang. Walang tao, pero may naiwan. Isang supot, itim, basang-basa. Umaagos ang tubig mula rito, kahit walang ulan. At sa loob, may laman. Binuksan ko gamit ang sipit ng kahoy.
Nang buksan ko, muntik ko nang ibalibag sa takot. Isang pusod. Sariwa pa. Umiinit pa sa palad. Tinapon ko agad ang supot. Nanginginig ang kamay ko habang isinasara ko ang pinto. Umalingaw sa isipan ko ang nakasulat sa papel. Tinaniman ko na siya. Susundan ko pa ng 2. Hindi ako marunong magbilang ng sakuna, pero malinaw ang gusto nilang sabihin. Isa na ang nasa tiyan ni Rosa at 2 pa ang hinihingi nila. Paglingon ko, si Rosa nakatayo na sa sala. Gising, pero hindi ako sigurado kung siya pa nga talaga yun. Nakasuot siya ng puting duster na hindi ko maalalang binili namin. At ang mga mata niya, itim na itim, wala ng puti. Elias, boses niya, pabulong, mababa, parang 2 ang nagsasalita sabay. Handa ka na ba? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pero nang tumingin ako sa tiyan niya, para akong nahipnotismo. Sa ilalim ng balat niya, nakita ko may mga hugis, mga paa, mga kamay, 1, 2, 3, o parang mas marami pa. Rosa, bulong ko. Anong ginagawa mo sa sarili mo? Lumapit siya. Hinawakan ng kamay ko. Malamig. Parang kamay ng patay. Pinili ko to, sabi niya. Sa kagubatan, sa ilaw ng buwan, humiling ako. Dahil gusto ko ng anak. At sila lang ang tumugon. Pero hindi yan tao, Rosa. Sigaw ko. Laman lupa. Hindi yan tao. Ngumiti siya. Anak ko pa rin to. Bigla siyang napaupo. Kumibot ng katawan niya. Napasigaw siya sa sakit. Umagos ang dugo sa hita niya. Itim, malapot, amoy bulok. Tumakbo ako sa kusina. Kinuha ko ang langis ni Albularyo Nestor. Binalikan ko siya at ipinahid ko sa tiyan niya habang sumisigaw siya sa sobrang sakit. Umalingaw-ngaw ang hangin sa loob ng bahay. Kumurap ang ilaw. Nabali ang mga sanga sa labas. At sa ilalim ng sigaw ni Rosa, may isa pang sigaw. Malalim, matinis. Tila boses ng sanggol, pero hindi sanggol. Maya-maya, natigilan si Rosa. Tuluyang bumagsak, walang malay. Muli kong nakita ang tiyan niya lumiit. Hindi na gumagalaw. Tumigil na ang paggalaw ng kung anuman ang nasa loob. Akala ko tapos na. Pero mula sa ilalim ng sahig, may narinig akong kaluskos. Kaluskos ng kuko sa kahoy. Kaluskos ng nilalang na hindi mo dapat makita. Dahan-dahan kong tinignan ang sahig. May siwang. At mula roon, isang matang pula ang nakasilip sa akin at tumatawa.
Ako ang nauna, pero may mga susunod pa. Bulong ng boses na hindi ko marinig ng buo. Pero ramdam ko, parang nagsasalita sa mismong batok ko. Tapos biglang naglaho yung nilalang na nanggaling sa tiyan ni Rosa. Dali-dali, hindi na ako nagdalawang isip. Hinawakan ko si Rosa. Binuhat ko siya palabas ng bahay. Sa labas, umaambon na naman. Parang laging ganun kapag nasa malapit sila. Tumakbo ako papuntang simbahan. Walang pakialam kahit anong oras na. Sinipa ko ang pintuan. Si Padre Gil ang sumalubong. Binuhat niya si Rosa at inilatag sa altar. Nagdasal siya, buong lakas, buong puso. Ilang minuto lang, napaubo si Rosa, napadilat. Nasaan na tayo? Bulong niya. Naluha ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Mainit na ulit. Wala na ang itim sa mata niya. Nagpahinga muna kami sa simbahan. Nagpalipas ng gabi. Payapa ang gabi namin dahil sa simbahan na yun. Ang bahay ng Diyos. Kinabukasan, umuwi kami ng asawa ko na parang walang nangyari. Mga ilang araw din na walang bumisita sa bahay namin. Tapos naging linggo, naging buwan. Pero nung eksaktong Sabado, 6:00 ng gabi, ika-6 na buwan, simula noong gabi na nanganak si Rosa, kabilugan ng buwan, nag-umpisa na naman. Tuwing gabi, may 3 katok pa rin ako naririnig. Tuloy-tuloy yun. 6 na araw, consistent, kada 6:00 ng gabi. Tapos isang araw, nagsusuka si Rosa. Nahihilo, tumataas ang temperature, nilalagnat. Napraning ako nung araw na yun. Tumakbo ako sa pinakamalapit na butika para bumili ng mga gamot. Paracetamol, lahat na ng pwede, binili ko na. Kasama na doon ang pregnancy test kit. Alam ko, 1 o 2 taon uli bago mabuntis ulit ang babae simula ng nanganak. Pero sa mga nangyayari at sa kapratningan ko, sinama ko ang pregnancy test sa mga binili ko. Pagka-uwi ko, hindi gamot ang binigay ko kay Rosa. Yung pregnancy test kit. At ayun na nga, paglabas ni Rosa sa banyo, luluha-luha pero nakangisi siya. Malapad na ngisi. Hindi normal. Hindi na siya nagsalita matapos nun. Tulala na siya. Kaya ang ginawa ko, dinala ko siya sa ospital at ipina-check up. Pina-ultrasound ko na din siya. Pero sa ultrasound, walang nakita, walang bata, walang puso, walang galaw. Pero ramdam niya, ramdam naming dalawa na hindi kami nag-iisa. At dito ko natatapusin ang istorya ko. Hindi ko sigurado kung ano ang lalabas sa tiyan ng asawa ko pagdating ng panahon. Pero handa na ako. Sa mga nakikinig o nagbabasa neto, tandaan niyo to. Kung may kahilingan kayo
Huwag niyong hilingin sa kagubatan o kahit na sino. Kung makarinig kayo ng 3 katok sa kalagitnaan ng gabi, kahit anong mangyari, huwag niyong sagutin. Hindi lahat ng kumakatok ay tao. Kung gusto niyo ng mga ganitong istorya, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi ako ng ganitong kwento 3 beses kada linggo. Totoong kwento, totoong takot. Salamat sa panonood. Like, comment, at share, at kwento nyo na rin ang karanasan nyo kung may kakaibahan kayong naranasan sa hating gabi. Baka kayo na ang susunod kong ikwento. Hanggang sa susunod na sindak.